Sa isang desperadong pagtakas, iniligtas ni Liana ang dalawang bata mula sa kalupitan at kumatok sa pinto ng mansyon ni Miguel Imperial, isang bilyonaryong nabubuhay sa galit at pag-iisa. Habang nabubunyag ang katotohanang ang pumatay sa pamilya ni Miguel ay ang ama-amahan ng mga bata, nagbanggaan ng hustisya at awa. Kapag ang puso na ang magsasalita, pipiliin ba nila ang paghihiganti o ang kapatawarang kayang maghilom ng lahat? Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon, mga puwang na hindi kayang punan ng anumang yaman sa mundo. Paano kung ang tanging lunas pala sa sarili mong pagkasira ay matatagpuan sa pagbuo ng buhay ng iba? Halina't pakinggan natin ang kwento ng puso ang magsasabi. Ang tunog ng nabasag na bote ng gatas sa sahig ang gumising sa diwa ni Liana. Kasabay nito ang tili ng kanyang tia Lorna na animoy punyal na bumaon sa kanyang tainga. Walang hiya kang bata ka. Pati ba naman yan ay itatapon mo lang? Alam mo ba kung magkano yan? Hindi para sa kanya ang takot na gumapang sa dibdib ni Liana. Para ito sa dalawang anghel na mahimbing na natutulog sa loob ng kulandong, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa kanilang paligid. Sina Mateo at Lucas, ang kanyang dalawang munting kapatid. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig kung saan pinupunasan niya ang lampin ng mga bata. Hindi ko po sinasadya, tiya. Aksidente lang po. Aksidente? Palagi na lang aksidente. Singhal ni Aling Lorna. Nanlilisik ang mga mata habang dinuduro siya. Simula nang dalhin mo rito ang mga palamuning. Yan, wala ka nang ginawang tama. Salot kayo sa buhay ko. Salot! Bawat salita ay tumatagos, ngunit pinilit ni Liana na maging matatag. Hindi para sa sarili niya, para sa mga bata. Niyakap niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang pirasong damit at mga natitirang gatas. Ito na lang ang meron sila. Umalis na kayo, sigaw ni Aling Lorna. Ang boses ay basag sa galit. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha ninyong tatlo. Iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Hindi na siya nagatubili pa. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, tinahak ni Liana ang madilim na kalsada ng Makati. Ang manipis niyang jacket ay halos walang silbi sa lamig, ngunit ang init na nagmumula sa dalawang sanggol na mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ginamit niya ang sariling katawan bilang pananggalang sa malakas na hangin at ulan. Shh! Tahan na, mga anak ko. Bulong niya kahit walang umiiyak sa kanila. Para iyong isang dasal, isang pangako sa hangin na poprotektahan niya sila, anuman ang mangyari. Ang mga ilaw ng naglalakihang gusali ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Saan sila pupunta? Kanino sila hihingi ng tulong? Ang kanilang ama, si Javier, ay matagal nang nilamon ng sugal at alak. Hindi ito kailanman naging isang ama para sa kanila. Habang naglalakad, natanaw niya ang isang lugar na ibang-iba sa kinagisnan niyang gulo. Isang subdivision na napapaligiran ng matataas na pader, kung saan ang mga mansyon ay tila mga palasyo. Forbes Park, isang mundo na hindi niya kailanman pinangarap na marating. Sa dulo ng isang kalye, isang milagro. May isang malaking gate na bakal na bahagyang nakaawang, isang siwang na sapat para makapasok ang isang taong desperado. Nag-alinlangan siya, ngunit ang isang mahinang ubo mula kay Mateo ay nagtulak sa kanya na gawin ang hindi sukat akalain. Ipinasok niya ang kanyang sarili sa loob. Maingat na isinara ang maliit na siwang ng gate. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang patak ng ulan sa mga dahon ang maririnig. Nakita niya ang isang maliit na istruktura sa gilid ng malawak na hardin.
isang garden shed o bodega. Ito na muna, kahit ngayong gabi lang. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilong. Sa wakas, isang lugar na tuyo, isang lugar na ligtas. Ibinaba niya ang bag at inayos ang pagkarga sa 2 sanggol. Napangiti siya nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito sa kabila ng lahat. Sa loob ng ilang saglit, nakahinga siya ng maluwag. Pinagmasdan niya ang malaking bahay sa di kalayuan. Madilim ito, tila walang nakatira. Marahil ay hindi siya mapapansin. Marahil ay ligtas sila rito hanggang sa pagsikat ng araw. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumutok sa kanyang kinaroroonan. Napapikit siya sa gulat. Kasunod nito ang tunog ng isang sasakyan na huminto. Ang pinto nito ay bumukas at sumarado ng may bigat. May mga yabag na papalapit. Mabagal, ngunit tiyak. Nang imulat ni Liana ang kanyang mga mata, isang anino ng isang matangkad na lalaki ang tumambad sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa liwanag na nagmumula sa likuran, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Isang presensya na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at panganib. Tumigil ito sa kanyang harapan. Naramdaman ni Liana ang paglamig ng hangin o marahil ay ang panlalamig na nagmumula sa lalaking ito. Nang sa wakas ay masinaga ng ilaw ng buwan ang mukha nito, nakita niya ang isang pares ng matang, walang anumang emosyon, malamig, malalim. Tila ba nakakita na ito ng lahat ng pait sa mundo. Hindi ito gumalaw. Pinagmasdan lamang sila nito. Isang babaeng basang-basa, yakap-yakap ang 2 sanggol na tila huling yaman niya sa mundo. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na kasing lamig ng kanyang mga mata. Sino ka at anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Ang tanong ay binitiwan ni Miguel sa hangin. Hindi dahil sa naghahanap siya ng sagot, kundi dahil isa yung pagkondena. Isang pagdeklara na ang babae sa harap niya ay isang dayuhan, isang trespasser, isang problema na kailangan niyang agarang alisin. Ngunit nang mag-angat ng tingin ang babae, nasilayan niya ang 2 matang puno ng pagod at desperasyon, ngunit meron ding kislap ng katapangan. Mahigpit nitong niyakap ang 2 sanggol na tila iyon ang nag-iisang bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Papasensya na po. Nanginginig ang boses nito, halong lamig at takot. Wala po kaming masilungan sa ulan. Aalis na rin po kami agad. Aalis. Iyon ang gusto niyang marinig. Iyon dapat ang maging katapusan ng usapang ito. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig para sumang-ayon, isang mahinang pag-ubo ang narinig niya mula sa isa sa mga sanggol. Mahina, ngunit sapat na para bumasag sa pader na yelo na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya pinansin ang pakiramdam na yon. Isang abala. Iyon lang sila. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa main door ng mansyon. Sumunod ka! Utos niya. Hindi lumilingon. Ang bawat salita ay may bigat. Walang bahid ng anumang kabaitan. Huwag kang tumapak sa carpet. Narinig niya ang mahinang mga yabag na sumusunod sa kanya. Pagpasok nila sa foyer, ang laki at lamig ng lugar ay tila nilamon ang liit ng 3 bagong dating. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ngunit walang init na maibibigay. Sinalubong sila ng kanyang mayordoma, si Manang Celia, na may pag-aalala sa mukha. Sir Miguel! Manang! Putol niya sa anumang sasabihin nito. Bigyan mo siya ng tuyong damit. At kumuha ka ng kumot para sa mga bata. Dalhin mo sila sa guest room sa ibaba. Tumingin siya kay Liana. Huwag kang aalis sa kwartong yon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang memorya. Dr. Santos, Miguel Imperial here. I need you at my house now. It's for 2 infants. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibaba niya ang tawag. Pumasok siya sa kanyang study, isang silid na nababalot sa dilim
at amoy ng lumang libro at mamahaling alak ang kanlungan niya. Ngunit kahit doon, hindi niya matakasan ang imahe ng babae at ng dalawang sanggol. Isang istorbo sa perpektong katahimikan na pinilit niyang likhain sa loob ng 5 taon. Dumating ang doktor at sinuri ang mga bata. Lagnat, simula ng ubo. Kung hindi naagapan, maaaring mauwi sa pneumonia. Nag-iwan ito ng reseta at mga tagubilin. Si Manang Celia ang nakinig sa lahat ng iyon, habang si Miguel ay nanatili sa kanyang study, nagkukunwaring walang pakialam. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sumilip siya mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya ang babae, si Liana. Iyon ang pangalan na narinig niyang sinabi nito sa doktor. Sa malawak at modernong kusina. Mukha itong nawawala, nahihiya sa bawat galaw. Sinusubukan nitong magtimpla ng gatas sa isang sterilizer na halatang hindi nito alam gamitin. Pinanood niya ang pagiging maingat nito sa bawat pagsukat ng gatas. Ang paraan ng pag-alo nito sa isa sa mga sanggol na nagsimulang magising. Mayroong isang pamilyar na lambing sa bawat kilos nito. Isang debosyon na nagpaalala sa kanya ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Nasa kusina rin sila. Tawa ni Sofia ang kanyang asawa, ang pumupuno sa buong bahay. Hawak nito ang kanilang munting si Angela habang nagtitimpla ng gatas. "Miguel, mahal, tingnan mo," sabi nito. "She has your eyes." Lumapit siya, niyakap ang mag-ina mula sa likuran at hinalikan ang buhok ni Sofia. Ang amoy ng baby powder at ng pabango ng kanyang asawa. Iyon ang amoy ng kanyang mundo, ang amoy ng kanyang buhay. Napapikit si Miguel ng mariin. Ang sakit. Nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang pader na yelo ay nagkabitak at ang lamig ng kalungkutan ay muling gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang babaeng ito, ang mga batang ito, binuksan nila ang isang pinto na hindi na dapat muling mabuksan. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Mabilis siyang bumalik sa kanyang study. Isinara ang pinto ng may diin at dinial ang numero ng kanyang abogado. "Bell? Miguel." "Miguel?" Sagot mula sa kabilang linya, halatang nagulat. "It's past 11. Anong nangyari? Are you okay?" Si Isabel Garcia, o Bell, ay hindi lang basta abogado niya. Isa ito sa iilang taong natira na nakakakilala sa kanya bago pa man gumuho ang kanyang mundo. "I'm fine," sagot niya. Ang boses ay matigas. Pilit na iwinawaksi ang anumang emosyon. "I need you to do something for me. May isang babae rito sa bahay, kasama ang 2 sanggol. I need a full background check, everything." Natahimik si Belle sa kabilang linya. "Isang babae?" "Miguel, anong pinasok mo?" Ang boses ni Belle ay puno ng pag-aalala. Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. "Her name is Liana Reyes," diretsong sabi ni Miguel. Binabaliwala ang tono nito. "I don't need your questions, Belle. I need information. Utang, pamilya, criminal record, lahat. I want it on my desk by morning, discreetly." Isang buntong hininga ang narinig niya. "All right, Miguel, I'll get my people on it. Pero mag-iingat ka. You've been hiding from the world for 5 years. Baka hindi ka handa sa kung ano man ang dala niya." "I am always prepared," malamig niyang sagot. Kahit sa sarili niya ay hindi siya sigurado kung totoo iyon. Ibinaba niya ang telepono at muling hinarap ang bintanang salamin ng kanyang study. Ang ulan sa labas ay humina na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang isipan ay nagsisimula pa lamang. Ang babaeng iyon ay isang anomalya, isang pagkakamali sa maayos at kontrolado niyang mundo. Isang problema na malulutas din ng pera at impluensya. Tulad ng lahat ng iba pang problema. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon sa madilim na salamin, ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang si Miguel Imperial.
Ang nakita niya ay isang lalaking pagod na pagod ng mag-isa. Isang mahinang katok sa pinto ng study ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Miguel? Boses ni Manang Celia. May halong pag-aalinlangan. Nainis si Miguel sa muling pagkaistorbo. Ano yon, Manang? Bumukas ng bahagya ang pinto. Sir, pasensya na po sa abala pero may lalaki po sa labas. Nagwawala po sa gate. Kumunot ang noo ni Miguel. Paalisin ng mga gwardiya. Sinubukan na po, sir, pero ayaw pong umalis. Nanginginig ang boses ng matanda. Sumisigaw po siya. Hinahanap niya yung babae at yung mga bata. Javier Castro daw po ang pangalan. Ama raw po siya ng mga sanggol. Ang guest room kung saan sila dinala ni Manang Celia ay mas malaki pa sa buong inuupahan nila noon. Malambot ang kama, mabango ang mga kumot, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman ni Liana ang isang patak ng kapayapaan. Nakahiga sina Mateo at Lucas sa gitna ng malawak na kama, balot sa makakapal ngunit magagaan na kumot. Dahil sa gamot na ibinigay ng doktor, bumaba na ang kanilang lagnat at mahimbing na ang kanilang tulog. Hinaplos ni Liana ang pisngi ni Lucas. Ang kanyang puso ay lumulukso sa pasasalamat. Kahit isang gabi lang, ligtas sila. Malayo sa sigaw, malayo sa gulo. Salamat sa lalaking yon, si Mr. Miguel Imperial. Kahit na ang lamig ng mga mata nito ay tumagos sa kanyang kaluluwa, hindi maikakaila na ito ang nagligtas sa kanila. Hindi niya alam kung anong nag-udyok dito para tulungan sila, pero habang buhay niyang tatanawin itong utang na loob. Napatayo siya nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Si Manang Celia siguro, naisip niya. Ngunit nang buksan niya ito, ang mukha ng matandang mayordoma ay puno ng pag-aalala. Hija. Nagsimula si Manang Celia. Ang boses ay halos pabulong. Yung ama daw ng mga bata nasa labas. Ang kapayapaang naramdaman ni Liana ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang pamilyar na kilabot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa batok. Si Javier. Paano siya natuntun dito? Ano po? Nagwawala siya sa gate. Hinahanap kayo, sabi ni Manang Celia. Sinusubukan siyang paalisin ng mga gwardya pero hindi na narinig ni Liana ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Javier, galit, lasing, at mapanganib. Ang mga kamay nito na minsan nang dumapo sa kanya, ang mga salitang mas masakit pa sa sampal, at ang pinakamatindi niyang takot, na kukunin nito sina Mateo at Lucas. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng kwarto. Nasaan po si Sir Miguel? Tanong niya kay Manang Celia. Ang boses ay nagmamakaawa. Nakita niya ito sa dulo ng pasilyo, kalalabas lang ng study. Nakatayo ito roon na parang isang estatwa. Ang mukha ay blangko, ngunit ang mga mata ay matalim. Sir, sabi ni Liana, tumatakbo palapit. Hindi na niya alintana ang utos nito na manatili sa silid. Wala na siyang pakialam kung magalit ito. Sir, parang awa niyo na po. Tumingin lang ito sa kanya. Walang emosyon. Tila ba isa lang siyang abala na kailangang ayusin. Huwag niyo po silang ibibigay sa kanya. Pagmamakaawa ni Liana, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala po siyang pakialam sa kanila. Pera lang po ang habol niya. Sasaktan niya lang po sila. Parang awa niyo na po. Ang katahimikan ni Miguel ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa sobrang desperasyon, lumuhod si Liana sa malamig na marmol na sahig. Iyon na lang ang kaya niyang gawin. Ang magpakababa, ang magmakaawa. Please sir, nakikiusap po ako. Itago niyo po kami, kahit ngayong gabi lang. Hindi kumilos si Miguel. Sa halip, sinenyasan nito ang isang security staff na lumapit na may dalang tablet. Ipinakita sa screen ang live feed mula sa CCTV camera sa gate.
Ang puso ni Liana ay halos madurog sa kanyang nakita. Nandoon si Javier, basang-basa sa ulan, gula-gulanit ang damit. Walang tigil itong sumisigaw at pinagsusuntok ang bakal na gate. Mga anak ko yan, karapatan ko yan. Palabasin niyo sila. Palabasin niyo ang babaeng yan. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni Miguel habang pinapanood ang eksena. Isang bahagyang pagkunot ng noo, isang pag-igting ng panga. Tila ba ang kaguluhan sa labas ay isang personal na insulto sa kaayusan ng kanyang mundo. Walang imik. Ibinalik ni Miguel ang tablet sa staff. Nagsimula itong maglakad patungo sa pinto. Saan po kayo pupunta? Nag-aalalang tanong ni Liana. Mabilis na tumayo para sumunod. Hindi ito sumagot. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Binuksan ng isang gwardiya ang malaking pinto para sa kanya at isang payong ang inabot dito. Lumabas si Miguel sa ambon. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Sumunod si Liana, nanatili sa may pintuan, nanginginig sa takot at kaba. Anong kailangan mo? Tanong ni Miguel nang makarating sa gate. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa. Natigilan si Javier nang makita si Miguel. Sa isang iglap, ang tapang na dala ng alak ay tila naglaho, ngunit mabilis din itong bumalik. Sino ka? Nasaan ang mga anak ko? At yung babaeng yan, ibigay mo sila sa akin. Wala kang karapatang mag-utos sa pamamahay ko, sagot ni Miguel. Hindi man lang tinaasan ng boses. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay nakakasilaw. Ang isa ay marumi at magulo. Ang isa ay malinis at kontrolado. Ang isa ay sumisigaw para mapansin. Ang isa ay nagsasalita ng mahina, pero lahat ay nakikinig. Ama nila ako. May karapatan ako, giit ni Javier. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Karapatan? Ang isang ama ay hindi iniiwan ng kanyang mga anak para magutom at magkasakit. Umalis ka na habang nakikiusap pa ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sila ibinibigay. Sigaw ni Javier, muling sinuntok ang gate. Iyon na ang huli. Ang pasensya ni Miguel ay naubos. Hindi sila aalis dito, deklara ni Miguel. Ang boses niya ay bumaba. Naging mas mapanganib. Ang babae at ang dalawang bata. Nasa ilalim sila ng proteksyon ko ngayon. Itinuro niya si Javier gamit ang isang bahagyang paggalaw ng kanyang baba. At ikaw, kung hindi ka aalis sa loob ng 10 segundo, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mag-uumaga. Ang banta ay hindi pa sigaw, ngunit ang bigat nito ay ramdam na ramdam. Nakita ni Liana ang takot sa mga mata ni Javier. Ang takot ng isang daga na nakaharap sa isang leon. Nagmura si Javier, ngunit sa pagkakataong ito, mahina na. Paurong siyang umalis, puno ng pagbabanta ang mga salita, ngunit walang laman. Isinara ng mga gwardiya ang gate. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Nakatayo lang si Liana roon, hindi makapaniwala sa nangyari. Nakatingin siya kay Miguel na ngayon ay naglalakad pabalik. Ang lalaking nagligtas sa kanila. Ang lalaking tumalo sa halimaw na matagal na niyang kinatatakutan gamit lamang ang ilang salita. Ang takot na naramdaman niya para dito kanina ay napalitan ng paghanga. Isang paghanga na may kasamang kaba. Pumasok si Miguel sa loob ng bahay, walang bakas ng anumang emosyon sa kanyang mukha na para bang walang nangyari. Tumigil ito sa harap ni Liana. Salamat po. Halos pabulong niyang sabi. Tinitigan siya ni Miguel. Ang mga mata nito ay muling naging malamig at malalim. Hindi pa ito tapos. Sabi nito, ang boses ay isang babala. This is just the beginning. Magsisimula na ang tunay na gulo. Totoo ang sinabi ni Miguel. Ang gulo ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng pagdating ni Attorney Isabel Bell Garcia. Pumasok ito sa study ni Miguel. Nadala ang isang makapal na folder at isang ekspresyon na naghahalo ang profesionalismo at hindi maitagong pag-aalala.
I have the preliminary report, sabi ni Belle. Inilapag ang folder sa malawak na mesa ni Miguel. And I have 1,000 questions, but let's start with the legal ones. Ipinatawag ni Miguel si Liana sa study. Ang pagpasok ng dalaga sa silid ay tila pagpasok ng isang munting ibon sa hawlan ng isang agila. Bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Mga istanteng puno ng libro, madilim na kahoy, at isang amoy na tila nagsasabing maraming mahahalagang desisyon ang nabuo rito. Umupo si Liana sa silyang inalok ni Belle. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Si Miguel ay nanatili sa likod ng kanyang mesa, isang hari sa kanyang trono. Pinapanood ang bawat galaw. Liana, magiliw na simula ni Belle. Kailangan kong malaman ang lahat. Every detail matters. Huwag kang matakot. Sa simula ay nag-aalangan si Liana. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Ngunit habang nagtatanong si Belle, unti-unting lumabas ang kwento ng kanyang buhay, ang pagpanaw ng kanyang ina, ang pagbabago ng ugali ng kanyang amain, si Javier, ang pag-abuso, hindi lang pisikal, kundi emosyonal, ang mga salitang tumatak sa kanyang pagkatao, ang gutom, ang takot. Habang nakikinig si Miguel, inaasahan niyang makakaramdam siya ng inis sa drama, inis sa gulo. Ngunit habang pinapanood niya si Liana na magkwento, walang bahid ng pagpapaawa, tanging ang tahimik na paglalahad ng katotohanan, ibang damdamin ang nagsimulang mamuo sa loob niya. Hindi awa, kundi respeto. Nakita niya ang lakas sa kabila ng kahinaan nito, ang tibay sa kabila ng takot. Ito ay isang babaeng hinubog ng pagdurusa, pero hindi nilamon nito. At lahat ng ginagawa nito, lahat ng tiniis nito, ay para sa dalawang batang hindi man lang nito kadugo. Nang matapos si Liana, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Belle ay tumingin kay Miguel, naghihintay ng kanyang desisyon. Si Liana naman ay nakayuko, tila handa nang marinig ang hatol na palalayasin na sila. Tumayo si Miguel mula sa kanyang silya. Lumakad siya patungo sa bintana. Tinalikuran sila. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang malalim niyang paghinga ang naririnig. Belle, sabi niya sa wakas. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Do whatever it takes. Hire the best family lawyers. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. We are not just defending. We are fighting for custody. Napaangat ng tingin si Liana. Hindi makapaniwala sa narinig. Si Belle ay napangiti. That's the Miguel Imperial I know, sabi nito. Humarap si Miguel at sa unang pagkakataon, direkta niyang tinitigan si Liana. Ang mga mata niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong apoy. Isang pangako. Hindi ka nalalaban ng mag-isa, Liana. Simula ngayon, problema ko na rin ito. Ang mga salitang iyon ay mas matimbang pa kaysa sa anumang yaman na maibibigay niya. Para kay Liana, iyon ay isang pangakong binitawan na nagbigay sa kanya ng bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Ang mansyon na dating tahimik ay nagkaroon ng bagong buhay. Naging kanlungan ito para sa paghahanda sa isang digmaan, ang digmaang legal. Ngunit sa gitna ng mga pag-uusap sa mga abogado, may mga sandaling hindi inaasahan na unti-unting bumabasag sa pader na yelo sa pagitan ni Miguel at Liana. Isang hapon, habang abala si Liana sa paghahanda ng gatas sa kusina, biglang umiyak nang malakas si Mateo mula sa playpen na ipinalagay ni Miguel sa sala. Si Miguel, na pilit na nagtatrabaho sa kanyang laptop, ay halatang naistorbo. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit lalo lang lumakas ang iyak ng sanggol. Narinig ni Liana ang pag-iyak at nagmamadaling lumabas, ngunit naunahan siya ni Miguel. Sa isang iglap na hindi niya maintindihan, tumayo ito, lumapit sa playpen, at marahang binuhat si Mateo. Ang eksena ay nakakatawa, kung hindi lang ito nakakabagbag damdamin. Ang malaki at makapangyarihang si Miguel Imperial ay buhat-buhat ang isang sanggol.
na para bang isa itong babasaging kristal na anumang oras ay maaari niyang mabitawan. Lalo tuloy umiyak si Mateo sa hindi komportableng pagkarga sa kanya. "Sandali, sir," sabi ni Liana, lumalapit ng may maliit na ngiti sa labi. Hindi ito ngiti ng pangaasar, kundi ng pag-unawa. "Here," sabi niya. Dahan-dahang inayos ang mga kamay ni Miguel. "Support his head like this and hold him close to your chest para marinig niya ang tibok ng puso mo." Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Miguel. Isang kuryente ang tila gumapang sa ugat nito. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init ng balat nito ay simple, ngunit para sa isang taong nasanay sa lamig, iyon ay isang apoy. Sinunod ni Miguel ang sinabi ni Liana. Idinikit niya si Mateo sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, tila may mahikang nangyari. Tumahan ng sanggol. Sumiksik ito sa kanya at sa loob ng ilang segundo, mahimbing na itong natulog. Nakatayo lang doon si Miguel, hindi makagalaw. Ang bigat ng munting katawan sa kanyang mga braso, ang init nito, ang mahinang paghinga. Binuksan nito ang isang baul ng mga alaala na matagal na niyang ikinandado. Naalala niya noong unang beses niyang binuhat si Angela. Ganoong-ganoon din ang pakiramdam. Ang takot na baka mabitawan. Ang pagkamangha sa isang buhay na napakaliit ngunit napakahalaga. Napaangat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata ni Liana. Sa pagkakataong yon, wala ang pader, wala ang amo at ang taong tinutulungan. Tanging dalawang tao na magkasamang pinagmamasdan ang isang milagro. Ngumiti si Liliana, isang tunay at matamis na ngiti, at naramdaman ni Miguel ang isang bagay na kumirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi sakit, isang bagay na parang kilig. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin, biglang naging conscious sa sitwasyon. Dahan-dahan niyang inilapag si Mateo pabalik sa kuna. "I have work to do," sabi niya. Ang boses ay mas formal kaysa sa kinakailangan. Bago mabilis na bumalik sa kanyang laptop, ngunit hindi na siya makapag-concentrate. Ang tibok ng puso niya ay mas mabilis kaysa sa normal. Kinabukasan, ipinag-utos niya sa kanyang staff na bumili ng lahat ng kailangan ng mga bata. Hindi lang kailangan, kundi lahat ng pinakamaganda at pinakamahal. Isang truck ng mga gamit ang dumating mula sa pinakamodernong kuna, mga laruan, hanggang sa mga damit na gawa ng designer. Nang makita ito ni Liana, ang mukha niya ay napuno ng pagkamangha at hiya. "Sir, sobra-sobra naman po ito. Hindi po namin kailangan ng ganito karami." "They need it." Simpleng sagot ni Miguel, hindi tumitingin sa kanya. Iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng pag-aalaga. Sa pamamagitan ng mga bagay na kayang bilhin ng pera, iyon lang ang alam niya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya para kumuha ng tubig at naabutan niya si Liana sa sala. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintanang salamin, tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad habang yakap ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga balikat. Mayroong lungkot sa postura nito, ngunit mayroon ding hindi matatawarang lakas. Lumapit si Miguel, hindi gumagawa ng ingay. Tumayo siya sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, pareho lang silang tahimik, magkasamang pinagmamasdan ang natutulog na syudad. "Thank you." Biglang basag ni Liana sa katahimikan, ang boses ay mahina. "For everything." "You don't have to thank me," sagot ni Miguel. "Hindi lang para sa mga gamit." Paglilinaw ni Liana. "Thank you for making us feel safe." Ang salitang safe. Iyon ay isang bagay na hindi na ibigay ni Miguel kahit sa sarili niyang pamilya noon. Ang marinig iyon mula kay Liana ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng katuparan na hindi kayang ibigay ng anumang business deal. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag
na pagnanais na alisin ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Masyado pang maaga, masyadong komplikado. Bumalik na lang siya sa pagiging si Miguel Imperial. The hearing for the temporary restraining order is next week. Maging handa ka. Tumango si Liana. Ang sandaling iyon sa pagitan nila ay natapos na. Ngunit pareho nilang alam na may nagbago na. Ang mga pader na yelo ay unti-unti nang natutunaw. Habang naglalakad si Miguel pabalik sa kanyang silid, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito, handa ng mainis. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay ang boses ng kanyang abogado, si Belle, at ang tono nito ay hindi pangkaraniwan. Puno ito ng pagmamadali at isang bagay na parang takot. Miguel, nasaan ka? Sa bahay. Why? What's wrong? Javier Castro. He filed a case against you. Ngayon lang. He's accusing you of kidnapping and illegal detention of minors. And he's not alone, Miguel. He has the media with him. This is going to be a circus. Ang sinabi ni Belle ay naging isang bangungot na nagkatotok kinaumagahan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang pangalan ni Miguel Imperial ay nasa lahat na ng online news outlets. Ngunit hindi ito ang karaniwang balita tungkol sa negosyo o sa kanyang yaman. Ang mga headline ay tila mga ahas na makamandag, handang manuklaw. Bilyonaryong reklusibo, sangkot sa iskandalo ng custody battle. Ama nagmamakaway, ibalik niyo ang mga anak ko. Si Manang Celia ang nagpakita nito kay Liana. Ang matanda ay may pag-aalinlangan sa mukha. Hawak ang isang tablet na tila isa itong granada. Hija, pasensya na, pero kailangan mo itong makita. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang tinatanggap ang tablet. Sa screen ay isang artikulo mula sa isang sikat na tabloid. Ang litrato sa itaas ay isang stolen shot ni Miguel nakuha sa labas ng kanyang gate. Mukha itong malamig at arogante. Sa tabi nito, isang larawan ni Javier, umiiyak, mukhang kaawa-awa at desperado. Binasa niya ang mga salita at bawat isa ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kwento ay binaluktot para palabasin si Miguel na isang makapangyarihang kontrabida na ginagamit ang pera para kunin ang gusto niya. Siya, si Liana, ay pinalabas na isang mahinang babae na marahil ay nasilaw sa pera o tinatakot para sumunod. At si Javier, ang ama na walang ginawa, kundi saktan sila, ay naging isang bayaning nagmamakaawa para sa katarungan. Isang concerned citizen ang nagparating sa amin na sa pilitang kinukulong ng kampo ni Mr. Imperial ang mag-iinang Reyes. Basa niya sa isang bahagi ng artikulo. Wala akong ibang hangad, kundi ang mayakap muli ang aking mga anak, sabi di umano ni Javier sa isang panayam. Natatakot ako para sa kaligtasan nila sa kamay ng isang taong hindi namin kilala. Ang pinakamasakit ay ang comment section. Daan-daan, libo-libo. Mga estrangherong walang alam sa katotohanan, pero kung humusga ay parang mga Diyos. Kawawang tatay. Grabe talaga pag mayaman. Kayang-kayang baluktutin ang batas. User young girl for sure. Nakakita lang ng mayamang bibiktimahin. Baka naman totoo? Bakit naman itatago ng bilyonaryo yung mga bata kung walang mali siya? Nakakatakot si Mr. Imperial, parang kontrabida sa pelikula. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang mga salitang matagal nang ibinabato sa kanya ng kanyang tiya Lorna, pabigat, salot, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngayon sa boses ng daan-daang estranghero. Kasalanan niya ito. Dahil sa kanya, ang pangalan ng taong nagbigay sa kanila ng kanlungan ay dinudungisan. Ang pribadong buhay na matagal nitong iningatan ay ginugulo. Isa siyang bagyo na pumasok sa tahimik na mundo ni Miguel Imperial at ngayon ay sinisira ang lahat. Buong araw, hindi niya magawang harapin si Miguel.
Nagkulong siya sa silid kasama ang mga bata. Bawat tunog ng telepono mula sa study ni Miguel ay nagpapakaba sa kanya. Bawat yabag sa pasilyo ay parang isang hatol. Dumating ang gabi at isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na kasing sakit ng pagtakas niya mula sa kanilang bahay. Kailangan nilang umalis. Ito lang ang tanging paraan para matigil ang gulo. Kung mawawala sila, mawawalan ng kwento ang media, mawawalan ng dahilan, Tia Javier, para habulin si Miguel. Mananahimik na ang lahat. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong kabahayan. Gamit ang liwanag mula sa siwang ng pinto, inilagay niya ang iilang damit sa maliit na bag. Nadala niya noong una silang dumating. Walang nagbago. Dumating siyang walang dala at aalis siyang walang dala. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Mateo at isinukbit ang carrier ni Lucas. Bawat galaw ay pinag-ingatan. Ang puso niya ay dumudugo. Iniiwan niya ang nag-iisang lugar kung saan naramdaman nilang ligtas sila. Ngunit ginagawa niya ito para sa taong nagbigay ng kaligtasang yon. Nakarating siya sa may pinto ng mansyon nang walang nakakapansin. Ang huling hakbang na lang, ang pagpihit sa seradura. Saan ka pupunta? Ang boses na yon, malamig at may diin, ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Miguel sa dulo ng hagdanan, nababalot sa dilim, maliban sa kaunting liwanag mula sa bintana. Ang mukha nito ay hindi mabasa, ngunit ang tindig nito ay sumisigaw sa galit. "Sir, I asked you a question," sabi nito. Nagsimulang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay papalapit sa kanya. "Aalis na po kami," nauutal niyang sabi. Yumuko para iwasan ang tingin nito. "Pasensya na po sa lahat ng gulo. Ayoko na po kayong madamay pa." Nang makarating ito sa harap niya, ang tanging agwat na lang nila ay ang dalawang sanggol na karga niya. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na inangat para magtama ang kanilang mga mata. Gulo? Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng bagsik. "You think I can't handle this, circus?" "Hindi po sa ganoon, sir. Nakakahiya po. Dahil po sa akin nasisira ang pangalan ninyo." "At sa tingin mo ang pagtakas ang solusyon?" Tumaas ang boses nito. Ang galit ay hindi na maitago. "Aalis ka? Ganun na lang ba kadali para sa'yo na sumuko?" "Hindi po ako sumusuko." Depensa niya, ang mga luha ay muling bumabagsak. "Pinoprotektahan ko lang po kayo." "Protecting me?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. "You're not protecting me, Liana. You're insulting me. Inaakala mong hindi kita kayang ipaglaban. Inaakala mong ganito lang ako kadaling talunin." Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. Hindi niya iyon nakita sa ganoong paraan. Sa kanyang isipan, inililigtas niya ito. Pero sa mata nito, minamaliit niya ang kakayahan nito. Nang akmang magsasalita pa siya, biglang nagring ang telepono ni Miguel. Ang tunog ay matinis sa katahimikan ng gabi. Naiinis na kinuha ni Miguel ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ngunit nang makita ang pangalan sa screen, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Sinagot niya ito agad. "Belle, what is it?" Natahimik si Miguel habang nakikinig sa kabilang linya. Pinanood ni Liana ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa inis, naging seryoso at nauwi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang madilim na kislap sa kanyang mga mata. Nang ibaba ni Miguel ang telepono, tumingin itong muli sa kakanya. Ang galit kanina ay nawala na. Napalitan ng isang matinding focus na mas nakakatakot pa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Mabigat at puno ng hindi masabing mga salita. "Go back to your room," utos ni Miguel. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mayroong bigat at finality. "Manang Celia will bring you food."
Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hindi yon isang pakiusap. Isa yung utos na walang lugar para sa pagtutol. Pero sir, now Liana, diin niya. Walang nagawa si Liana, kundi tumango. Ang plano niyang pagtakas ay nabigo. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, sa kabila ng takot na nararamdaman niya sa intensidad ni Miguel, may isang bahagi sa kanya na nakahinga ng maluwag. Bumalik siya sa silid, ang bigat ng kahihiyan, at pagkalito ay pasan-pasan niya. Ano ang sinabi ni Belle sa telepono? Ano ang nagpabago sa ugali ni Miguel? Habang si Liana ay nag-aalala sa loob ng kanyang silid, si Miguel ay bumalik sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at siniguradong nakalak ito. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang isang halimaw na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang halimaw ng galit, ang puot. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang email na kadarating lang mula kay Belle. Isang attachment, isang dokumento. Ang full background report ni Javier Castro. Sinimulan niyang basahin. Mga petty crime, mga utang sa sugal, mga reklamo ng panggugulo. Lahat ng yun ay inaasahan na niya. Murky, pathetic, but predictable. Pero habang binabasa niya ang mga huling pahina ng report, may isang particular na entry ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang minor offense na na-dismiss kaagad, kaya halos hindi mapansin. Pangalan, Javier M. Castro, kasalanan. Reckless imprudence, resulting in damage to property. PETSA, October 17, 2020. Lokasyon, South Luzon Expressway, Starosa Exit, Detalye. Subject was driving a 10-wheeler truck, plate number X1D3, and sideswiped a private sedan, causing the latter to lose control and crash into the highway barrier. Due to lack of complaining witnesses as the victims were declared DOA, dead on arrival, the case was reduced and eventually dismissed. Ang mga salita ay tila lumabo sa harap ni Miguel. Ang mga letra ay nagsimulang sumayaw. October 17, 2020. South Luzon Expressway. Star Rosa Exit. Isang 10-wheeler truck. Isang itim na sedan. DOA, dead on arrival. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga pader ng kanyang study ay tila gumuho. Ang mga tunog sa kanyang paligid ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging tunog. Ang tunog ng nababasag na salamin, ng nagkikiskisang bakal, at ang huling sigaw ng kanyang asawa. Ang lalaking sumisira sa kanyang kasalukuyan. Ang lalaking nagbibintang sa kanya. Ang lalaking ama ng mga batang nasa kabilang silid ay siya ring lalaking pumatay sa kanyang mag-ina. Ang multo ng kanyang kahapon ay may pangalan na pala. Javier Castro. Ang report ay nakabukas pa rin sa laptop screen. Ang mga salita ay tila isang hatol na nakaukit sa liwanag. Si Miguel ay nakatayo lang, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Bawat paghinga ay mababaw at hirap. Reckless imprudence. Isang malamig at teknikal na termino para sa isang karahasang walang kapantay. Isang simpleng parirala na kumitil sa buhay ng kanyang asawang si Sofia at sa kaisa-isa nilang anak na si Angela. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa isang mundong kulay abo. Hinahanap ang sino at ang bakit. 5 taon siyang sinisisi ang sarili, ang panahon, ang tadhana. At ngayon, ang sagot ay nasa harap niya. Hindi ito isang malaking korporasyon na katunggali. Hindi ito isang tusong kaaway sa negosyo. Ito ay isang hamak na sugarol, isang lasenggo, isang duwag na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Si Javier Castro. Isang flashback, malinaw at brutal, ang sumabog sa kanyang isipan. Nasa loob sila ng kotse. Umuulan din ng gabing iyon. Si Sofia ay tumatawa sa isang bagay na sinabi niya. Si Angela, 5 taong gulang, ay mahimbing na natutulog sa car seat sa likuran.
Yakap-yakap ang kanyang paboritong teddy bear, ang pamilya niya, ang mundo niya, ang lahat-lahat sa kanya. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw mula sa kanilang likuran. Isang malakas na busina, isang malaking truck na tila isang halimaw na gustong lumamon sa kanila. Ang pag-ikot ng manibela, ang sigaw ni Sofia, ang tunog ng nababasag na salamin, at pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang ingay. Napahawak si Miguel sa kanyang mesa, ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang sakit na akala niya ay natutunan na niyang kontrolin ay bumalik ng may bagsik na 10 beses na mas matindi. Hindi na ito isang malabong kirot. Ito ay isang nag-aapoy na sugat. Ang lalaking iyon, ang lalaking nag-iwan sa kanya sa kalsadang iyon para mamatay kasama ang kanyang pamilya. Ang lalaking dahilan kung bakit wala ng kulay ang kanyang mundo. Ang lalaking iyon ay nasa labas lang ng kanyang mga pader. Sumisigaw ng mga karapatan na ito mismo ang umagaw mula sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, tinulungan niya ang kadugo nito. Pinapasok niya sa kanyang pamamahay ang isang piraso ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Pinrotektahan niya ang mga anak ng taong sumira sa sarili niyang pamilya. Ang kabalintunaan ay isang mapait na lason na kumalat sa kanyang buong sistema. Ang respeto na nagsimulang mamuo sa puso niya para kay Liana, ang namumuong pagmamahal para sa mga bata. Lahat ng iyon ay natabunan ng isang nagngangalit na apoy. Isang apoy na may iisang pangalan, paghihiganti. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security, isang dating koronel ng militar. Reyes, sagot mula sa kabilang linya. I want eyes on Javier Castro. 24/7, utos ni Miguel, ang boses ay mababa at walang anumang emosyon na siyang mas nakakatakot. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Saan siya kumakain, saan siya natutulog, sino ang mga kausap niya. I want to know when he breathes and when he blinks. Understood? Understood, sir. And one more thing, dagdag ni Miguel. I want him untouched. For now. Ibinaba niya ang tawag. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig at sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang bawat sandali ng paghihintay ni Javier Castro. Biglang bumukas ang pinto ng study. Hindi ito nakalock. Pumasok si Liana, may daladalang tray ng pagkain. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Miguel, hindi pa po kayo kumakain. Nag-aalala na po si Manang Celia. Natigilan ito nang makita ang itsura ni Miguel. Nakatayo si Miguel na nakatalikod sa ilaw, kaya ang mukha niya ay nababalot sa anino. Ngunit nakita ni Liana ang pagbabago sa tindig nito. Ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Sir, may problema po ba? Mahinang tanong ni Liana. Dahan-dahang humarap si Miguel. Nang masinaga ng ilaw ang kanyang muka, napaurong si Liana. Ang kaunting init na nakita niya sa mga mata nito sa mga nakaraang araw ay ganap ng naglaho. Ang bumalik ay ang pader na yelo, ngunit ngayon, ito ay mas makapal, mas mataas, at may matutulis na tinik. Ang mga mata niya ay mga itim na butas, na walang katapusang lamig at galit. Hindi niya ito tinitingnan na parang si Liana. Tinitingnan niya ito na parang isa itong bagay na hindi niya maintindihan kung bakit nasa harap niya. Isang paalala, isang simbolo ng kanyang kaaway. Get out! Sabi ni Miguel. Ang boses ay isang bulong na puno ng panganib. Pero sir, ang pagkain niyo po. I said, get out! Ulit niya. Mas malakas na ngayon. Hindi ito sigaw. Pero ang diin sa bawat salita ay sapat na para manginig si Liana.
Nanginginig na inilapag ni Liana ang tray sa isang maliit na mesa malapit sa pinto. Hindi na niya magawang tumingin muli sa mukha nito. Ang initimong nagligtas sa kanya ay nawala na. Napalitan ng isang estrangherong kinatatakutan niya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng isang bagay na binasag. Sumilip siya mula sa maliit na siwang. Nakita niya si Miguel na nakatayo sa harap ng pader. Ang kamao nito ay dumudugo. Sa sahig ay ang basag na picture frame na palaging nakalagay sa mesa nito. Ang larawan ng isang magandang babae at isang munting batang anghel. Ang larawan ng pamilya niya. Isinara ni Liana ang pinto. Ang puso niya ay puno ng pagkalito at takot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Ang alam lang niya, ang kanlungang kanilang natagpuan ay bigla na lang naging isang lugar na mas malamig at mas mapanganib kaysa sa unos na kanilang tinakasan. Sa loob ng study, dinampot ni Miguel ang basag na picture frame. Ang salamin ay humiwa sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa apoy na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang nangiti ng kanyang asawa at anak, ang mga ngiting ninakaw sa kanya. Pinatay kita, Sofia. Pinatay kita, Angela. Sabi ng isang boses sa kanyang isipan, dahil hinayaan kong mabuhay ang pumatay sa inyo. Ang pakiramdam ng pagkakasala at ang uhaw sa paghihiganti ay naghalo, lumilikha ng isang nakalalasong kombinasyon. Ang Miguel Imperial na nagpakita ng kaunting kabaitan, ang Miguel Imperial na nagsimulang maramdaman muli ang pagiging tao, ay namatay na rin sa gabing iyon. Ang nabuhay mula sa kanyang abo ay isang nilalang na may iisang layunin, ang singilin, ang utang na dugo. Huminga siya ng malalim, pilit na isinasaayos ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Hindi ito maaaring maging isang madugong paghihiganti lamang. Kailangan itong maging perpekto. Kailangan itong maging mabagal. Kailangan niyang wasakin si Javier Castro sa lahat ng aspeto ng buhay nito. At gagamitin niya ang lahat ng nasa kanyang kapangyarihan para gawin iyon. Lumapit siya sa kanyang mesa. Ang kamay ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa makintab na kahoy. Tiningnan niya ang telepono. Alam niya kung sino ang tatawagan. Sa kabilang banda, si Liana ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Yakap-yakap ang sarili. Hindi niya maintindihan. Ang lahat ay maayos lang kanina. Ang namuong koneksyon sa pagitan nila, ang mga sandali ng pag-unawa. Lahat ba yon ay imahinasyon lang niya? Ang pagbabago ay napakabilis, napakabrutal. Para siyang pinatikim ng langit at biglang inihagis pabalik sa impyerno. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung bakit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ng dilim sa labas. Ang takot na naramdaman niya para kay Javier ay bumalik. Ngunit ngayon, may bago siyang kinatatakutan. Ang lalaking nasa kabilang silid. Ang lalaking may mga matang kayang magyelo ng apoy. Hindi na niya alam kung sino ang mas mapanganib. Ang halimaw na kilala niya o ang anghel na tagapagligtas na bigla na lang nagpakita ng sungay at pangil. Para siyang naipit sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato at anumang oras ay maari siyang madurog. Muli niyang niyakap ang mga natutulog na bata. Sila na lang ang natitira sa kanya. Sila ang kanyang lakas. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Liana ang gabi, sa loob ng study, si Miguel ay nakaupo sa dilim. Ang dumudugong kamay ay nakapatong lang sa mesa. Tapos na siyang magalit. Tapos na siyang magdalamhati. Ang natitira na lang ay isang malamig at kinakalkulang determinasyon. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono kung saan nakabukas ang litrato ni Javier Castro. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng mukha nito, ang mahinang mga mata, ang desperadong ekspresyon. You took my family.
Bulong ni Miguel sa larawan. So I will take everything from you. Your freedom, your future, and your children. Ito na ang bagong laro. Ang kaso sa korte ay hindi na tungkol sa pagprotekta kina Liana. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa nag-iisang bagay na mahalaga pa kay Javier. Gagamitin niya ang batas, pera at impluensya para makuha sina Mateo at Lucas hindi na dahil sa awa, kundi bilang tropeo ng kanyang paghihiganti. Ang mga bata ay magiging simbolo ng kanyang tagumpay at si Liana ay isang kasangkapan na lang para makamit ang layuning iyon. Muling nagring ang telepono niya. Si Belle. Miguel, I need to talk to you. The media frenzy is getting worse. We need a strategy. A humane one. Sabi nito. Ang boses ay puno ng professional na pag-alala. Sumagot si Miguel. Ang boses ay kalmado at walang anumang bakas ng dating pagkatao. I already have a strategy, Belle. Forget the humane approach. I want you to find every dirty secret Javier Castro has. Every skeleton in his closet. Use it. Exhaust it. I don't want to win this case. I want to annihilate him. Natahimik si Belle sa kabilang linya. Halatang nabigla sa tindi ng kanyang mga salita. Bago pa man makasagot si Belle, nagpatuloy si Miguel. Ang boses ay kasing talim ng isang patalim. Umalis ka muna. Utos niya. Hindi sa abogado, kundi sa isang taong hindi nakikita. Tumingin siya sa pinto na para bang may kausap doon. Iwanan mo akong mag-isa. Ngunit walang tao roon. Tanging si Liana lang sa kabilang silid, nanginginig sa takot. Walang kamalay-malay na ang lalaking pinasalamatan niya ay siya na ngayong magiging pinakamatindi niyang kalbaryo. Ang study ni Miguel Imperial, na dati isang silid ng kalungkutan at pag-iisa, ay naging isang war room. Ang katahimikan ay napalitan ng isang nakakakilabot na intensidad. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing banta at sa amoy ng paghihiganting malapit ng isa katuparan. Para kay Miguel, ang mundo ay muling nagkaroon ng kulay. Ngunit hindi ito ang masayang kulay ng pag-ibig o pag-asa. Ito ay ang matingkad na kulay pula ng galit at dugo. Ang bawat tawag sa telepono ay isang utos. Ang bawat email ay isang sandata. I-trace ninyo ang lahat ng pinagkakautangan niya. Malamig niyang utos sa kanyang financial investigator sa telepono. Gusto kong malaman ang bawat sentimo. Kung meron siyang mga hidden assets, kahit gaano kaliit, ilabas ninyo. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Find the people he has wronged, sabi naman niya sa kanyang legal team. Mga dating kaibigan, kamag-anak, kahit sino na may galit sa kanya. Offer them legal assistance, bigyan ninyo sila ng boses. Gusto kong marinig ng korte ang lahat ng baho niya. Hindi na ito tungkol sa custody, hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat na magulang. Ito ay isang demolisyon. Isang sistematikong pagwasak sa pagkatao ni Javier Castro, piraso bawat piraso, hanggang sa wala nang matira. Pumasok si Belle sa study nang walang katok. Ang mukha ay isang maskara ng profesional na pagtitimpi. Ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa frustrasyon. Inilapag niya ang isang folder sa mesa ni Miguel nang may diin. We need to talk. This isn't our strategy, Miguel. This is a smear campaign. Simula niya, ang boses ay matigas. We can win this case cleanly. The evidence of his negligence is overwhelming. Hindi natin kailangang maging marumi. Tumingin si Miguel mula sa kanyang mga papeles. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. I'm not interested in clean, Belle. I'm interested in absolute. Absolute what? Absolute victory? Ganting tanong ni Belle. Hindi makapaniwala. May mga bata tayong pinoprotektahan dito. This will turn into a media circus that will scar them for life. The children will be fine. They will be with me. Sagot ni Miguel, na para bang yun na ang pinakasimpleng solusyon sa mundo. Doon na napuno si Belle. Hinampas niya ang mesa. This is not about the children anymore, is it? This is not about justice anymore, Miguel.
This is vengeance. Ang mga salitang yon ay ibinato niya na parang mga bato. Inaasahan niyang tatagos ito. Gigisingin ang kaibigan niyang matagal nang natutulog sa likod ng galit na yan. Ngunit si Miguel ay ngumiti lang. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang niyang ngiti na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Belle. Justice is for the courts, Belle, sabi ni Miguel. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Vengeance is for me to deliver. He took everything from me. It's only fair that I do the same to him. Miguel, listen to yourself. This isn't you. Anong nangyayari sa'yo? Pagmamakaawa ni Belle. The old Miguel died 5 years ago on the expressway. Sagot niya, ang bawat salita ay puno ng lason. You are my lawyer. Do your job, or I will find someone who will. Ang banta ay malinaw. Napapikit si Belle, talo. Nakita niya ang pader sa kanyang harapan. Ang kaibigan niya ay nawala na. Napalitan ng isang taong hindi na niya kilala. Tumango siya ng dahan-dahan, kinuha ang folder at tumalikod. Walang na siyang masabi. Sa gitna ng tensyon na yon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Liana. Karga-karga nito si Lucas na bahagyang sinisinat. Ang mukha ni Liana ay puno ng pag-aalala. Hindi lang para sa bata, kundi para na rin sa lalaking nag-aalaga sa kanila. Sa Sir Miguel, mahina niyang tawag. Pasensya na po sa abala, pero mainit po si Lucas. Baka po pwedeng... Hindi man lang siya tiningnan ni Miguel. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa direksyon kung saan lumabas si Belle. Tila ba si Liana? At ang umiiyak na sanggol ay hangin lang. Sir? Ulit ni Liana. Lumapit ng kaunti. Kailangan po yata natin siyang dalhin sa Leave. Putol ni Miguel sa kanya. Hindi pa rin lumilingon. Isang salita. Malamig. Matulis. Natigilan si Liana. Ang pagtanggi ay mas masakit pa sa isang sampal. Napayuko siya, niyakap ng mahigpit si Lucas at dahan-dahang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo ay isang patunay na ang tulay na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay ganap ng ginuho ni Miguel. Naiwan si Miguel sa kanyang study, muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Muling nagring ang kanyang telepono. Isa sa mga private investigator niya. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. May nalaman kami. Something big. What is it, Ramos? Walang ganang tanong ni Miguel. Si Javier. May malaki siyang utang sa isang tao. Isang napakadelikadong tao. Bahagyang naituwid ni Miguel ang kanyang pagkakaupo. Sino? Nag-alinlangan ng imbestigador sa kabilang linya. Ang pangalan po na laging lumalabas sa mga usapan, sir, ay Ricardo Figueroa. Ang pangalang iyon, ang pinakamatindi niyang katunggali sa negosyo. Isang taong kilala sa pagiging marumi at walang awa. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Mayroong mas malaking laro na nangyayari. Ang araw ng unang pagdinig para sa temporary restraining order ay dumating. Ang hangin sa labas ng korte ay parang isang sirko, puno ng mga reporter na may dalang kamera, mga mikroponong nakaamba, at mga tanong na parang mga bala. Ngunit sa loob ng courtroom, ang hangin ay mabigat, siksik sa tensyon at mga hindi namumutawing salita. Para kay Liana, ang bawat sandali ay isang pagsubok sa katatagan. Nakaupo siya sa tabi ni Belle. Ang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Javier kasama ang kanyang abogado. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong nakasuot ng disenteng damit. Malinis ang itsura at may ekspresyon ng isang biktimang naghahanap ng hustisya. Isang maskara, isang kasinungalingan. Ngunit ang pinakamatindi niyang pinagmumulan ng kaba ay ang lalaking nakaupo sa kanyang likuran. Si Miguel. Mula nang pumasok sila, hindi niya ito narinig magsalita.
Hindi niya ito magawang lingunin, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Isang presensya na kasing lamig ng yelo, isang enerhiya na madilim at nakakatakot. Ramdam niya ang mga mata nito sa kanyang likod. Ngunit alam niyang hindi na ito ang mga matang minsan ay nagpakita ng kislap ng pag-aalala. Ang mga ito ay mata ng isang estranghero. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Javier ang unang nagsalita. Ipinipinta ang isang larawan ng isang mapagmahal na ama na inagawan ng mga anak. Sunod-sunod ang mga kasinungalingan. Bawat isa ay mas matalas kaysa sa nauna. Si Liana ay napapapikit na lang sa bawat salitang naririnig. Nang si Belle na ang tumayo, ang buong silid ay tila huminga ng maluwag. Kalmado, profesional, at matalas. Isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon, naglabas ng mga ebidensya ng kapabayaan ni Javier, mga police blotter, testimonya mula sa mga kapitbahay, mga patunay ng kanyang pagkagumon sa sugal. Sa bawat ebidensyang inilalatag ni Belle, lalong lumiliit si Javier sa kanyang upuan. Ang maskara ng pagiging biktima ay unti-unting nalulusaw. Nagsimulang umayon ang lahat sa kanila. Nakaramdam si Liana ng kaunting pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat, mananalo pa rin ang katotohanan. Ngunit ang abogado ni Javier ay may huling baraha. Your Honor, may we call our final witness to the stand? Tanong ng abogado. May isang mapanlinlang na ngiti sa labi. We call Mrs. Lorna Santos. Ang puso ni Liana ay biglang tumigil sa pagtibok. Si Tia Lorna. Pumasok ang kanyang tiyahin sa courtroom. Ang babaeng nagpalayas sa kanya. Ang babaeng walang ginawa, kundi saktan siya. Nakita ni Liana ang pananabik sa mga mata nito. Ang pananabik na makaganti. Nagsimulang magtanong ang abogado ni Javier. Mga tanong tungkol sa kung paano inagaw ni Liana ang mga bata. Mga tanong na pinalalabas na masama siyang kapatid. At bilang nakatatanda at kapatid ng yumaong ina ni Liana, mayroon po ba kayong nalalaman tungkol sa tunay na relasyon ni Liana sa kambal? Tanong ng abogado. Opo, mabilis na sagot ni Aling Lorna. Ang boses ay puno ng pagpapanggap na kabanalan. Mayroon po. Maari niyo po bang sabihin sa korteng ito ang katotohanan? Huminga ng malalim si Aling Lorna. Tila naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Tumingin ito ng direkta kay Liana. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang katotohanan po, Your Honor, ay hindi po tunay na kapatid ni Liana ang kambal na iyan. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng courtroom. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Napatingin si Liana kay Belle na kasing gulat niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng hukom. Ampon lang po yan ng nanay ni Liana. Patuloy ni Aling Lorna. Iniwan lang po yan ng isang malayong kamag-anak na hindi na nagpakita. Naawa lang ang kapatid ko kaya kinupkop niya. Walang anumang legal na papeles, walang dugo, walang karapatan si Liana sa kanila. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Liana. Ito ang sikretong matagal niyang itinago. Hindi dahil sa ikinakahiya niya, kundi dahil para sa kanya. Walang pinagkaiba. Ang pagmamahal niya kina Mateo at Lucas ay hindi nasusukat ng dugo. Sila ang kanyang pamilya. Iyon ang tanging mahalaga. Ngunit sa mata ng batas, iyon pala ang pinakamahalaga sa lahat. Naramdaman niya ang titig ng lahat. Ang mapanghusgang titig ng hukom. Ang nagtatagumpay na titig ni Javier. Ngunit ang pinakamasakit ay ang titig na naramdaman niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan, sa kabila ng takot, lumingon siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Miguel. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi lang lamig. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na tuluyan ng pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Pagtataksil. Sa isipan ni Miguel, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay.
Ang babaeng ito, ang babaeng pinapasok niya sa kanyang bahay, ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa kanyang puso, ay isang sinungaling. Ginamit siya. Pinaniwala siya sa isang kwentong hindi pala totoo. Ang buong pundasyon ng laban na ito ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Hindi na mahalaga kung ano ang rason. Hindi na mahalaga kung totoo ang pagmamahal nito sa mga bata. Ang mahalaga ay ang katotohanang nagsinungaling ito. Ang korte ay nagdeklara ng isang recess para pag-aralan ang bagong impormasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili silang dalawa ni Miguel na nakaupo. Ilang talampakan lang ang pagitan, ngunit parang magkabilang mundo. Nang sa wakas, ay tumayo si Miguel para umalis. Lumapit si Liana, desperadong gustong magpaliwanag. Sir, Sir Miguel, magpapaliwanag po ako. Tumigil ito, ngunit hindi siya hinarap. Minahal ko po sila na parang tunay kong kapatid. Iyon po ang pangako ko kay Inay. Hindi pa rin ito kumikibo. Sir, please, maniwala po kayo sa akin. Sa wakas, dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang mukha nito ay isang blankong canvas, ngunit ang mga mata ay sumisigaw ng akusasyon. Nilampasan lang siya nito na para bang isa siyang hangin, ngunit bago ito tuluyang makalayo, huminto ito at bumulong. Sapat lang para marinig niya. Isang tanong na tumarak sa kanya na parang yelo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang paglalakbay sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita. Si Liana ay nakaupo sa tabi ni Belle sa likurang upuan, habang si Miguel ay nasa harap, katabi ng driver. Para silang mga estranghero na nagkataon lang na magkasama sa iisang sasakyan, bawat isa ay nakakulong sa sariling mundo ng pait at pagkadismaya. Para kay Miguel, ang revelasyon sa korte ay hindi lang isang legal na problema. Ito ay isang personal na pagtataksil. Ang kasinungalingan ni Liana ay sumira sa nag-iisang bagay na nagsimulang maging pundasyon ng kanilang kakaibang relasyon, ang tiwala. Ang buong laban na ito, na sinimulan niya dahil sa respeto sa katatagan ng dalaga, ay naging isang palabas na nakabase sa isang malaking sikreto. Ang uhaw niya sa paghihiganti kay Javier ay mas lalo pang tumindi, ngunit ngayon, may kasama na itong mapait na lasa. Si Liana, mula sa pagiging isang biktima na kailangan niyang protektahan, ay naging isang collateral damage, isang piyesa sa chessboard na hindi niya inaasahang magiging traidor. Pagdating sa mansyon, hindi na nakapagpigil si Liana. Habang naglalakad si Miguel papasok sa kanyang study, sinundan niya ito. Hindi niya kayang tapusin ang araw na may ganitong kabigat na pader sa pagitan nila. Sir Miguel, mag-usap po tayo. Pakiusap niya, humarang sa daraanan nito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot ni Miguel. Hindi man lang siya tinitingnan. Meron po, giit ni Liana. Ang boses ay basag na. Hindi ko po kayo niloko. Para sa akin, pamilya ko sila. Hindi ko naisip na mahalaga pa kung saang sinapupunan sila ng galing. Pero mahalaga sa batas. Sigaw ni Miguel. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Mahalaga sa kasong ito, ang sikreto mo ang nagbigay ng sandata kay Javier para talunin tayo. Ginawa mong isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Hindi ko po intensyon yon. Umiiyak na sabi ni Liana. Natakot po ako. Natakot ako na baka kapag nalaman ninyo, palayasin niyo kami. At ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Dahil sa'yo, maaring makuha niya ang mga bata. Dahil sa pagsisinungaling mo, binigyan mo siya ng kapangyarihan. Ginamit mo lang ako. Akusa ni Miguel. Ang bawat salita ay isang suntok. Ginamit mo ang awa ko para makakuha ng kanlungan, para makakuha ng proteksyon. Hindi po totoo yan, ganti ni Liana, nasasaktan sa paratang. Minahal ko sila na parang tunay kong kapatid. Iyon lang ang totoo dito.
Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa malawak na foyer ng mansyon. Isang sagupaan ng dalawang taong parehong nasasaktan, parehong bigo. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang pumasok si Belle. Ang mukha ay balisa at ang paghinga ay habol. Hindi niya pinansin ang nag-aapoy na tensyon sa pagitan ng dalawa. "Miguel! Liana!" sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamadali. "May mas malaki tayong problema." Natigil ang dalawa, napatingin sa abogado. "Nakuha ko na ang impormasyon tungkol kay Ricardo Figueroa," sabi ni Belle. Diretsong nakatingin kay Miguel. Hindi lang basta pinautang ni Figueroa si Javier. May malalim silang ugnayan. At nalaman ko kung ano ang plano nila. Huminga ng malalim si Belle bago ibagsak ang bomba. Ang desisyon ng korte, nag-grant sila ng supervised visitation rights kay Javier. Dahil sa issue ng dugo, binigyan siya ng karapatang makita ang mga bata kahit may kasamang social worker. Namilog ang mga mata ni Liana sa takot. "That's not the worst part," pagpapatuloy ni Belle. "Ang plano ni Figueroa ay ito. Sa unang visitation, ipapakidnap niya ang mga bata mula kay Javier. Gagamitin niya ang kambal bilang leverage laban sa iyo, Miguel, para pilitin kang ibenta ang kumpanya mo sa kanya sa mababang halaga." Ang buong kwento ay nabuo sa isipan ni Miguel. Hindi ito tungkol sa mga bata. Hindi rin ito tungkol kay Javier. Mula't umpisa, ito ay tungkol sa kanya. Si Javier ay isang tau-tauhan lang. Si Liana at ang mga bata ay pain. At siya ang target. Ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman niya kay Liana ay biglang natabunan ng mas matinding panganib. Ang kanyang paghihiganti kay Javier ay kailangang maghintay. Ang kaligtasan ng mga bata ang naging prioridad. Kasabay ng revelasyong yon, kasabay ng pagsusumamo sa isipan ni Miguel kung paano sila kikilos, isang tunog ang bumasag sa kanilang lahat. Ang tunog ng doorbell. Si Manang Celia, na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok, ay naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng bahagya. Sa labas ay nakatayo ang dalawang tao. Isang babaeng may dalang ID ng Department of Social Welfare and Development. At sa likod nito, si Javier Castro. Ang muka ay may ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. "Nandito po kami," sabi ng social worker sa formal na tono, "para sa unang scheduled visitation ni Mr. Castro sa mga batang sina Mateo at Lucas. Ito na. Ang sandali kung saan ang lahat ay nawala. All is lost." Ang kasinungalingan ni Liana ang nagbukas ng pinto. Ang paghihiganti ni Miguel ang nagbulag sa kanya sa mas malaking panganib. At ngayon, ang mga halimaw ay nasa kanilang pintuan na handang kunin ang dalawang inosenteng buhay na nasa gitna ng lahat ng gulo. Ang napagkasundo ang lugar para sa visitation ay hindi sa mansyon ni Miguel. Isa itong maliit at neutral na function room sa isang community center. Isang lugar na dapat ay ligtas. Ngunit para kay Liana, ito ay parang isang arena kung saan isasalang ang kanyang mga anghel. Ang social worker, isang babaeng may mabait na mukha, ngunit walang alam sa tunay na panganib, ay masayang ipinapaliwanag ang mga patakaran. Nakatayo si Liana sa isang sulok. Mahigpit ang hawak sa stroller, kung saan mahimbing na natutulog sina Mateo at Lucas. Bawat ngiti ni Javier ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang puso. Bawat segundo na lumilipas ay isang pagpapahirap. Paano sila napunta rito? Paano nangyari na ang batas, na dapat ay kumakampi sa mga inosente, ay siya pang nagtulak sa kanila sa bibig ng leon? Tumingin siya kay Miguel na nakatayo malapit sa bintana. Kausap si Belle. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang tindig ay tila isang bakal na handang-handa sa anumang sagupaan. Ngunit hindi na niya alam kung para kanino ang bakal na iyon. Para ba protektahan sila o para sa sarili nitong layunin? Ang sakit ng pagtatalo nila kanina ay sariwa pa rin. Ang akusasyon nito na ginamit niya ito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Okay, Miss Reyes," sabi ng social worker,
Ang boses ay malambing. Maari na pong lumapit si Mr. Castro. Nandito lang ako para mag-obserba. Nagsimulang maglakad si Javier palapit sa kanila. Ang nangiti sa labi nito ay hindi na maitago. Isang ngiti ng pagwawagi. Bawat hakbang nito ay parang isang anunsyo ng kanyang kabiguan. Napahigpit ang hawak ni Liana sa stroller. Hindi. Hindi niya ibibigay. Ngunit ano ang magagawa niya? Hindi nakatingin si Miguel kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nasa labas ng bintana. Sa isang itim na van na nakaparada sa kabilang kalye, walang plaka, tinted ang mga bintana, masyadong halata, masyadong marumi. Isang galaw ni Ricardo Figueroa. The police are in position. Bulong ni Belle sa kanyang tabi. They will move on your signal. Not yet, sagot ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa van. I want to catch them in the act. I want Figueroa's name to be directly tied to this. Ang puso niya ay isang larangan ng digmaan. Sa isang banda, ang halimaw na pumatay sa kanyang pamilya ay ilang metro lang ang layo. Ang kailangan lang niyang gawin ay hayaan ang plano ni Figueroa na magtagumpay. Hayaan niyang makuha ang mga bata. At pagkatapos, gagamitin niya ang buong lakas ng kanyang imperyo para wasakin silang dalawa, si Javier at si Figueroa. Paghihiganti, isang napakatamis na paghihiganti. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang takot sa mga mata ni Liana. Nakita niya ang dalawang inosenteng sanggol sa stroller. Ang kinabukasan na nagsimulang sumilay sa kanyang madilim na mundo. Batas o ganti? Proteksyon o puot? Naglakad si Javier palapit sa stroller. Yumuko ito. Nagkukunwaring hahalikan ang mga bata. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa kanila nakatingin. Nakatingin ito sa bintana. At doon, nakita ito ni Miguel. Isang bahagyang pagtango. Ang hudyat. Sa isang iglap, ang mundo ay tila bumagal para kay Liana. Nakita niya ang pagtango ni Javier. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang bagay na masama ang mangyayari. Hindi! Sigaw niya. Sinusubukang itulak palayo ang stroller. Ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng sigaw niya, dalawang lalaking nakabonet ang biglang pumasok mula sa isang pinto sa gilid. Mabilis, profesional. Ang social worker ay napasigaw sa takot. Ngunit mas mabilis si Miguel. Sa sandaling makita niya ang hudyat, hindi na siya nag-isip. Kumilos siya. Ang uhaw sa paghihiganti ay biglang naglaho. Napalitan ng isang mas makapangyarihang damdamin. Ang pagnanais na protektahan. Ang target niya ay hindi si Javier. Ang target niya ay ang panganib. Nilagpasan niya si Javier na parang hangin at sinalubong ang unang lalaki. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpatumba dito. Ang pangalawang lalaki, na akmang hahablot sa stroller, ay nagulat sa bilis ni Miguel. Ngunit may pangatlong lalaki, ang driver ng van, na pumasok na rin. Mas malaki ito. May hawak na tubo. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Liana. Nakita niya ang lalaking may tubo na tumatakbo. Hindi papunta kay Miguel, kundi papunta sa stroller. Papunta sa kanyang mga anak. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Si Miguel ay abala pa sa pangalawang goon. Si Liana ay masyadong malayo. Ang lalaking may tubo ay isang hakbang na lang ang layo mula sa mga bata. At doon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Javier Castro, ang duwag, ang sugarol, ang pabayang ama, ay gumawa ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Tumingin ito kay Liana. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dito dati. Pagsisisi. Sa huling sandali, sa halip na tumakas, itinulak ni Javier ang stroller ng buong lakas palayo sa panganib, papunta sa direksyon ni Liana at pagkatapos, humarap ito sa lalaking may tubo at ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Isang malagim na tunog ng metal na tumama sa laman at buto ang umalingawngaw sa silid. Bumagsak si Javier sa sahig, walang malay. Kasabay ng pagbagsak niya ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit. Dumating na ang mga awtoridad.
Ang mga natitirang goons ay nagpanik at sinubukang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Nahuli sila. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang ibang nakita si Liana, kundi ang stroller. Tumatakbo siyang lumapit. Ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang dalawang bata. Tinitiyak na ligtas sila, na walang galos. Nang makasiguro siyang ayos lang sila, ang kanyang mga mata ay napunta sa katawang nakahandusay sa sahig. Ang lalaking kinamumuhian niya, ang lalaking sumira sa kanilang buhay. Ang lalaking, sa huling sandali, ay nagligtas sa kanyang mga anak. Gumapang si Liana palapit dito. May dugo sa gilid ng labi nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata at tiningnan siya. Wala na ang dating kayabangan. Wala na ang galit. Tanging pagod at sakit. Patawarin mo ako. Halos pabulong na sabi ni Javier bago tuluyang mawalan ng malay. Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa community center ay tila isang panaginip, isang magulo, at malabong pagkakasunod-sunod ng mga istasyon ng pulis, mga interview sa mga social worker, at ang walang katapusang flash ng mga kamera. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay nag-iba na. Ang mga headline ay hindi na nang-aakusa. Sila ay naglalahad ng isang kwento ng katapangan. Si Ricardo Figueroa ay naaresto. Salamat sa testimonya ng kanyang mga tauhan at sa mga ebidensyang matagal nang kinokolekta ni Miguel. Ang kaso laban kay Miguel ay ibinasura at ang pangalan ni Liana ay nalinis. Ngunit sa gitna ng legal na tagumpay na ito, mayroong isang bagay na mas mahalaga na kailangang ayusin, ang mga nasirang tiwala at mga sugatang puso. Nakatayo si Miguel sa labas ng isang silid sa ospital. Sa loob, si Javier Castro ay nagpapagaling mula sa isang matinding head injury. Ayon sa mga doktor, malalagpasan nito. Stable na ang kondisyon. Sa loob ng ilang araw, iniwasan ni Miguel ang lugar na ito. Iniwasan niya ang harapin ang lalaking sabay na sumira at nagligtas ng kanyang mundo. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing apoy ng dati. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado, pagkalito. Paano mo patatawarin ang taong pumatay sa iyong pamilya? Ngunit paano mo ring kamumuhuyan ang taong nagligtas sa pamilyang kasisimula mo palang buuin? Huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. Gising si Javier. Nakatingin ito sa kisame. Nang makita nito si Miguel, walang bakas ng takot sa mga mata nito. Tanging isang malalim na pagod at pagtanggap. Walang nagsalita sa simula. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital. Alam ko na. Si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Tungkol sa aksidente, 5 taon na ang nakalipas. Hindi nagulat si Javier. Dahan-dahan itong tumango. Walang araw na hindi ko pinagsisihan yon, sabi nito. Ang boses ay mahina at garalgal. Lasing ako. May utang. Tinatakbuhan ko ang mga problema ko. Hindi ko kayo nakita hanggang sa huli na ang lahat. Isang luhang pumatak mula sa gilid ng mata ni Javier. Nung nalaman kong sayo napunta ang mga bata. Akala ko karma na yon. Nababawiin ng Diyos sa akin ang lahat. Bakit mo sila iniligtas? Tanong ni Miguel. Ang tanong na bumabagabag sa kanya mula pa noong araw na yon. Dahil nang makita ko ang takot sa mukha ni Liana, naputo lang sasabihin ni Javier dahil sa pag-ubo. Nakita ko ang parehong takot sa mukha ng asawa mo bago mangyari ang lahat. Hindi ko na kayang makakita ulit ng ganoong klaseng takot dahil sa akin. Ang pag-amin na iyon, ang hilaw na katotohanan yon, iyon ang bumasag sa natitirang yelo sa puso ni Miguel. Hindi nito binura ang sakit. Hindi nito binura ang nakaraan. Ngunit binigyan nito ng daan ng isang bagay na mas mahalaga. Pag-unawa. Hindi na nagsalita si Miguel. Tumalikod lang siya at lumabas ng silid. Hindi pa niya kayang magpatawad. Ngunit kayanan niyang magpatuloy. Ang paghihiganti
ay wala ng puwang sa kanyang puso. Pag-uwi niya sa mansyon, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Liana. Naabutan niya ito sa nursery, tahimik na pinagmamasdan sina Mateo at Lucas na natutulog sa kanilang mga kuna. Sa loob ng ilang araw, nag-iiwasan sila. Ang mga salitang masasakit na binitiwan nila sa isa't isa ay tila isang pader na humaharang sa kanila. Ngunit ngayon, handa na si Miguel na gibain ang pader na yon. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Liana. "I'm sorry," sabi ni Miguel. Ang mga salita ay tila bago sa kanyang dila. "I'm sorry for what I said, for what I thought of you." Umiling si Liana, hindi tumitingin sa kanya. "Ako po ang dapat humingi ng tawad. Dapat po sinabi ko sa inyo ang totoo." "Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Miguel. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aakusa, kundi naghahanap ng pangunawa. "Dahil iyon po ang pangako ko kay inay bago siya mamatay," sagot ni Liana. Ang boses ay puno ng emosyon. "Naaalagaan ko sila na parang tunay kong kapatid, na hindi ko hahayaang maramdaman nilang iba sila. Sa puso ko po, sir, sila ang pamilya ko." Ang pagsasabi ng totoo ay parang pagtataksil sa pangakong yon. Sa wakas, humarap si Liana sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. "At natakot po ako na kapag nalaman ninyo, mawawalan ako ng karapatan na mahalin sila, na mawawalan ako ng dahilan para manatili dito." Ang huling mga salitang iyon, doon naintindihan ni Miguel ang lahat. "Hindi mo kailangan ng dahilan para manatili dito, Liana," sabi niya. Ang boses ay malambing sa unang pagkakataon. Dahan-dahan, marahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Pinupunasan ng isang luhang pumatak. Ang init ng balat nito ay pamilyar, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay bago. "You are the reason," bulong niya. At sa gitna ng katahimikan ng silid, sa pagitan ng dalawang natutulog na anghel, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Isang halik. Hindi ito halik ng pagnanasa, kundi halik ng pagtanggap, ng pagpapatawad, ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang ngangiti ang sumilay sa mukha nilang pareho. Kinabukasan, iniabot ni Miguel ang isang folder kay Liana. Sa loob ay mga legal na dokumento, adoption papers. "Ipinapaampun ko na sila sa legal na paraan," sabi ni Miguel. Ngumiti si Liana. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit nang basahin niya ang mga dokumento, napansin niya ang isang bagay. May pangalan ni Miguel Imperial bilang ama. At sa tabi nito, may isang linya na blangko sa ilalim ng salitang ina. Tumingin siya kay Miguel, nagtataka. Ngumiti si Miguel. Ang nangiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Binubura ang lahat ng bakas ng kalungkutan. Inabot niya ang isang pluma kay Liana. "Hindi magiging buo ang pamilyang ito kung wala ang ina," sabi niya. "Handa ka na bang bumuo ng isang tunay na pamilya kasama ko, Liana?" Makalipas ang isang taon, ang sikat ng araw ng linggo ng umaga ay malayang pumapasok sa malalaking bintanang salamin ng mansyon ng mga imperial. Ngunit ngayon, ang liwanag na ito ay hindi na tinatapatan ng lamig ng marmol at katahimikan. Tinatapatan ito ng ingay, isang masaya at magulong ingay. "Mateo, dahan-dahan lang." Isang boses ng isang ama ang maririnig, puno ng pag-aalala, ngunit may halong tawa. Sa gitna ng malawak na sala, isang maliit na batang lalaki na may buhok na kasing itim nang sa ama nito ang masayang tumatakbo, hinahabol ang isang bola. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto. May kaunting kandirit pa, ngunit puno ito ng kumpiyansa. Sa likod niya, ang kanyang kakambal na si Lucas ay masayang pumapalakpak. Nakaupo sa isang high chair at puno ng cereal ang bibig at pisngi. Ito na ang bagong umaga sa mansyon. Ang dating malamig na palasyo ay isa ng tahanan. Lumabas si Liana mula sa kusina. May dalang isang tasa ng kape.
Hindi na siya ang payat at takot na babae na minsan ay sumilong sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan at kapayapaan. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ngunit ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa ng isang babaeng minamahal at nagmamahal. Tumigil siya sa may pintuan ng sala, pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay nakikipaglaro sa sahig kasama si Mateo. Hindi na ito ang bilyonaryong nakasimangot na laging nakakulong sa kanyang study. Ang suot nito ay simpleng t-shirt at shorts. Ang mukha nito ay hindi na blangko. Ito ay puno ng buhay, ng pagod, at ng purong kaligayahan habang ginagapang-gapangan siya ng kanilang anak. "Got you!" Tawa ni Miguel. Nahuli si Mateo at kiniliti ito sa tiyan. Ang halakhak ng bata ay isang musika na pumuno sa buong kabahayan. Napangiti si Liana. Bawat araw, pinapasalamatan niya ang Diyos para sa milagrong ito, ang pamilyang ito, ang buhay na ito. Lumapit siya kay Miguel at iniabot ang kape. "Mahal," malambing niyang sabi. "Baka kailangan mo ng energy." Ngumiti si Miguel, kinuha ang tasa at hinawakan ang kamay ni Liana. "Thank you, mahal. You and these two little monsters. Kayo ang energy ko." Nagpatuloy sila sa kanilang umaga. Isang simpleng umaga ng isang pamilya. Nag-agahan sila ng sabay-sabay, puno ng kwentuhan at tawanan. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa hardin. Ang hardin kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas. Habang pinapanood nila ang kambal na sinusubukang habulin ang mga paru-paro, niyakap ni Miguel si Liana mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. "Naalala mo ba noong una, kitang nakita dito?" Bulong ni Miguel. "You were so scared, but you were so brave." "Natatakot pa rin ako noon," pag-amin ni Liana. "Pero alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Yung mga mata mo." Natawa si Miguel. "Ganoon ba ako kasama?" "Hindi masama," sabi ni Liana. Humarap sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. "Malungkot. Nakita ko ang isang taong nalulunod sa kalungkutan." Tinitigan siya ni Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. "And then you came. You and the boys. You saved me, Liana. Itinuro ninyo sa akin kung paano ulit huminga." "We saved each other," sagot ni Liana. Mamayang hapon, dinala nilang apat ang isang buke ng puting bulaklak sa isang tahimik na sementeryo. Tumayo sila sa harap ng dalawang puntod na laging malinis at naalagaan. Sofia Imperial, Angela Imperial. Hindi ito ang unang beses na dinala ni Miguel ang kanyang bagong pamilya dito. Para sa kanya, hindi ito pagpapalit. Ito ay pagpapakilala. "Hi, mahal. Hi, baby girl," sabi ni Miguel habang inaayos ang mga bulaklak. "I want you to meet them properly. This is Liana, my wife. And these are my sons, Mateo and Lucas." Tumingin siya kay Liana at ngumiti. "Hindi para palitan kayo, kundi para ipakita sa inyo na natuto na ulit akong sumaya, na ang pusong minsan ninyong pinuno ng pagmamahal ay may espasyo pa pala para sa mas marami pa." Hinawakan ni Liana ang kanyang kamay, isang tahimik na suporta. Bago matapos ang araw, nagtipon silang apat sa sala. Inilabas ni Miguel ang isang kamera na may tripod. "Okay, family picture time!" Masayang anunsyo niya. Inayos niya ang timer at mabilis na tumakbo para makasama sa pwesto. Si Liana ay nakaupo. Kandong si Lucas. Si Miguel ay nakaluhod sa tabi niya, habang si Mateo ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa, nakahawak sa balikat ng kanyang ama. Isang flash. Ang larawan ay nakuha. Isang perpektong larawan. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso. Isang lalaking natutong magpatawad. Isang babaeng natutong magtiwala. At dalawang batang naging simbolo ng isang bagong simula.
Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang bilyonaryong nagligtas ng isang mahirap na babae. Ito ay kwento kung paano ang apat na sirang kaluluwa ay nagtagpo sa gitna ng unos at sa pag-aalaga sa isa't isa, sila ay muling nabuo, mas matatag, mas buo, at puno ng pag-ibig na walang sukat.